Good day mga kamaman sir, welcome once again to my YouTube channel, Sir Adars TV. For today's video ay share ko sa inyo ang aming makabulang outreach program at off-campus activity sa isang child care institution sa Tagaytay, ang Mother Teresa Spinelli's Treasures. Kasama ang mga senior high school students at senior high school teachers ng Paradise Farms National High School, kung saan ako nagtuturo ay nagpunta kami sa nabanggit na bahay ampunan. Ang papunta namin dito ay bahagi ng aming ginaganap na off-campus activity or field trip. Ang nabanggit na tahanan ng mga mumunting anghel na bata ang napili ng aming department na bisitahin at alayan ng nakayanang regalo para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ano po? Okay, 1, 2. Matatagpuan ang facility na ito sa Cabangan Road, Irulen West, Tagaytay City, lalawigan ng Cavite. Ang Mother Teresa Spinelli's Treasures dito sa Tagaytay ay tinatag noong June 16, 2001 bilang isang child caring institution para sa mga batang inabandona, pinabayaan, napulot sa isang lugar, at mga sinurrender ng DSWD dahil wala na itong mga magulang o mga kamag-anak ng mga ngalaga dito. Nagsimula lamang una ang nasabing pasilidad bilang apostolikong gawain ng mga Augustinian Sisters, Servants of Jesus and Mary. Mula sa 2 batang kanilang inalagaan ay nadagdagan ito ng nadagdagan hanggang sa ito ay buksan bilang tahanan ng mga ulilang bata noong March 27, 2004 sa ASSJM compound dito sa siyudad ng Tagaytay. Ang nasabing tahanan ay pinangalan kay Mother Maria Teresa Spinelli, founder ng kongregasyon ng Augustinian Sisters. Makikita sa mga mata ng mga mag-aaral ang pananabik dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na makapasok sa isang bahay ampunan. Sir, sayo na ba tayo sa pita? Sayo na tayo dito. Nagdala ba kayo ng speaker? Mag-practice na kayo, may presentation. Galing ni sir. Sa pagpasok sa pasilidad ay sinalubong kami ng mga munting anghel na nakatira dito. Namanghat na tuwa ang aking mga estudyante sa pagpasok sa compound ng bahay ampunan dahil mayroon itong sa malawak na garden at playground. Makikita mo ang kagalakan sa kanilang mga puso dahil sa kanilang mga halakhakan na tila ba ito ang unang pagkakataon nila na makapaglaro sa ganitong klaseng lugar. For the dog that you want. English. Hi po. Habang hinihintay namin ang iba pa naming mga kasamang estudyante at mga guro mula sa ibang bus, ay kinuha na namin ang pagkakataon para magpa-photo op sa mga madring nangangasiwa sa pasilidad kasama ang aming punong guro na si Ma'am Gis Campano. Dito ay ninamnam ng aming mga estudyante ang ganda at lamig ng lugar at parabang noon lamang sila nakapag-enjoy ng ganito at kinalimutan pansumandali ang kanilang sunod-sunod na gawain sa school. Si LJ. Okay lang ba LJ? Sama ka sa vlog ko? Yes po! Zooming sa mukha mo. Kasama ka na sa vlog. Ito kasama ko sa Clara to. Ay, Gasti. Ano yung reels niyo po? Dito po 7. Ilang minuto pa ay sinimulan na ang programa na inihanda at pinangunahan ng aming mga grade 12 YUMS at STEM students. Ang programa yung araw. Kaya kids, tayo at magsitayo para sa ating sandaling panalangin na papangunahan ni Kuya Gab. Dapat may energy tayo, so let's start our day with an energizer na pangunahan ni Ate Regine. Ang hindi po nakita si Mayral, uuwiin. Kaya sasayaw tayo. Piano.
Matapos ang pampasiglang sayawan ay nagkaroon ng mga palaro na ikinasiyan ng mga bata dito. Kunwari po, kanabay ni Ate Ayan. So, magbibigay si ako ng number. Maging ang aking mga kapaguro ay masaya rin nakisali sa mga palarong pambata. Naghandog rin ang aming mga senior high school students ng isang puppet show na ikinaaliw ng mga batang nanood. Ang pangalan po ng kwento ng ating mapapasigan ay ang pamaskong regalo. Sinabi ni Angel Gabriel kay Maria. Magsisima ka ng isang goal. Bababa sa inyo ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang sandog ay magiging anak ng Diyos. Naniwala si Maria sa sinabi ni Angel Gabriel. Si Maria ay nakatakda ng ibang kasal kay Jose. Ngunit, hindi naniwala si Jose sa kwento ni Maria. Kung kaya, binisita ni Angel Gabriel si Jose sa Matapos ang inihandang programa, ay inilabas na ng aming mga mag-aaral ang kanilang munting handog para sa pangangailangan ng mga bata. po yung masasabi ko. If Jesus is... Dito ay nagsalita rin ang isa sa mga madreng tagapangasiwa ng orphanage at mag-imbita sa aming mga mag-aaral. Na kami po mga Agustinian Sisters, servants of Jesus and Mary, ay nag-invite po sa inyo, especially sa mga kababaihan po na naririto, na kung sino mo pong willing na mag-experience o baka meron pong interesado no, na pag-observe po ng way of life po namin, pwede po kayong pumunta dito. No? Mamaya po mag-share lang po kami ng flyers na pwede nyo po kaming makontak para po, like for example, kayo pong makapag-decide kung magugustuhan nyo po o hindi. No? Anytime naman po, wala po yung bayad. Free po yun. Pwede po kayong mag-stay dito, matulog dito just to observe our way of life po. Baka po magugustuhan ninyo. No? Sa huli ay hindi namin pinalampas ang pagkakataon na makapagpakuha ng larawan sa mga madreng naglaan ng kanilang oras at buhay para sa mga bata sa pasilidad. Matapos ang programa ay umuwing may ngiti sa mga labi at masayang mga puso ang aming mga mag-aral. Dahil batid nila na sa araw nito ng kanilang pagbisita sa bahay ampunan, ito ay nakapagdulot sa kanila ng maraming aral. Napalalim ng pagpunta sa pasilidad ang kanilang pag-unawa sa kapwa-tao at sa kanilang sarili bilang isang individual na may kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal at pag-aalaga. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa inyong panonood.